Sarap talaga i-ride ng Cafe 400 eh. Lakas din ng hatak. Yes mga boss, ito ang Cafe 400 namin. So may mga modification na dito. So parang itong gauge niya. So hindi na siya original pero digital na yan. Ang pinakahabol namin dito is meron siyang fuel indicator. Importante sa amin to eh. Kaya pinalitan na namin ng ganito. Nabili din namin to, ganito na yung tambucho niya. Yan, ganda ng tunog nito, malalim, bassy. So kahit one cylinder lang to. So makikita nyo rito, dalawa yung ano niya, no? Yung elbow or yung tubo niya. Pero one cylinder lang talaga yan sa loob. Yan. So converted na din to sa isang pipe o isang muffler. Para sa akin, mas buo yung tunog pagka naka-convert siya sa isang tambucho lang. Tapos yan, yung gulong niya, naka 17 inches na yan. Yung stock talaga nito, malaki, mas mataas, 18. Parang ang ano niya, 19 sa harap, tapos 18 sa likod yung stock. Pero dito, pareha 17 na yan. So ngayon mga boss, ang problema dito, low-bat na yung battery. So ngayon, napapakita ko sa inyo ngayon paano siya i-start. Ayan, oh, wala na. Palyado na yung battery. Masakla pa rito, 3 weeks nang hindi napapatakbo tong Cafe 400. May number 1 advantage talaga ang Cafe 400 sa ibang big bike. So yan, meron siya nito mga boss yan. Kickstart. Di ba? So yung iba sinasabi, no, pag may kickstart, eh para daw tricycle, di ba? Sasabihin, ano klaseng big bike yan? Big bike may kickstart, pero 'di ba, kung alam lang nila yung advantage nito. At ngayon papakita ko sa inyo. So low bat tong Cafe 400, ngayon kickstart tayo. Nakailang padjak din ako dito sa Cafe 400 ah. Pero mga boss, 3 weeks kasi walang andaran to. Nakakapagod lang. Pero at least ang mahalaga, gumagana na siya. Yeah! Ayos!